Ayan guys, paano magluto ng sarsyadong kamatis? Okay, ayan. Magluto na. Una, kailangan natin ng talagang bukid. Mga ilang piraso, pwedeng 3, 5, 4. Ayan. Sinama ko lang po yung talong dyan at saka okra. Ayan, kamatis. Sunod, ang bawang at sibuyas. O, tara. Isa natin. Siyempre, unang gagawin ko kasangkalan. At pagkatapos, kutsilyo. Pasensya na po kayo sa aking mga gamit. Medyo may kalumaan na. At gamit na gamit po yan. Handa lang po natin yung ating mga kailangan sa ating gagawing luto na sarsyadong kamatis na may kasamang mga gulay at isda na talagang okay, una hiwain natin ang kamatis. Siyempre hugasan po natin. Magugas po ko ng kamay dyan. Ginagawa po kasi dyan, inihiwa ko yung kamatis, binibiyak ko para matanggal yung ilang pirasong buto. So ayoko po kasi pag ako nagluto ng kamatis, pag ganyan sarsyado, gusto ko yung buto nababawasan, hindi po masyadong yan. So binawasan ko po ng yan, ng buto. Diba? Mas mas hindi ganong pangit din kasi kapag may walang buto pag naluto. O yan. Yan, kaya natin lang po natin ng ganyan. Hindi naman ganong kalaki yan, hindi naman ganong kaliitan. Natin ko lang sa gitna yan. O diba? Kanya lang po yung tamang para sa akin yung po kung ano po yung version yung paano paghiwa ng kamatis. Yung ba kasi hindi na nagsasangkalan Kasi kahit ako nung bata ako, hindi na ako nagsasangkalan na ganyan. Kung magluto ko na maghiwa ko ng kamatis, ginagayat ko lang sa sa kamay ko. Pero mas maganda po pag ganyan. Mas safe po yan kasi kapag ganyan. Habang inihiwa yung kamatis na yan, medyo matagal-tagal po ng konti yan sa paghiwa. Tsaga-tsaga lang po at saka gawin natin sa puso natin ang pagluto. Kahit na pambahay lang, diba? Para po mas masarap. Siya po kasi pag tayo nagluto, bahay lang, lutuin na, bla bla, diba? So, mas maganda po natin yung pagluto sa bahay. Kung po tayo madalawang isip, kung magluto tayo ng anumang ulam, kailangan kung ano yung gusto natin gawin, diretso na, huwag ka na magdalawang isip. Para yung luto mo, siguradong rapsa at yummy. O diba? Yan, malapit nang matapos yung paghiwa ng kamatis. Yun, isa na lang. Kamatis. Anong kamatis yan? Tawag sa amin yung minsan tinatawag kami dati dyan nung nasa bukid ako. Nung nagbubukid pa kami ng bata kami. Yung mga malaking kamatis, yung mga malit, yung mga bilog, yung may mga kuwit-kuwit, mga mendis, kamatis. Yun, sunod ang sibuyas. Minultan ko po yung sibuyas dyan. Siyempre, batan mo yung sibuyas, wala kayong iiyak. Nagbabalik ko yung sibuyas. O diba? Kung na pinakita dyan kasi baka makasakot pa yung mga dyan sa nakalang ko. Mga buha-buhangin o lupa. Nagsabit sa balat. O diba? Yan. Keep lang po bago tayo maggawa ng sa pagluluto, kailangan po tayo magugas muna ng kamay para mabawas-bawasan po yung kaya. Yan, iniwa ko na sibuyas po kaya lang po paghiwa, kagaya ng kamatis. Yan, ginahit ko na ganyan. O diba? Akala mo talagang tutulong po kayo. Joke lang. Yun, tapos na ang sibuyas. Sunod po natin ang bawang. Kasi tignan nyo kung paano ako magpipit ng bawang at saka kung paano ako magbalat ng bawang. Tignan nyo lang po dyan. Yan, pilihin ko lang sa aking kamao. Pak. Diba, ganyan lang po. Pak. O diba, tignan nyo. Tadaan! Ayan, balik. 1, 2, 3. Boom! O diba, kabilis lang. Ganun lang, simple. 1, 2, 3. Boom! O diba, ganun lang po yung pagdarangal ng balat ng bawang. Pak. O, napakabilis, hindi na hihimay-himayin pa na gano'n. Sa pagpitpit mo ng bawang, tsaka mo lang hawakan yung dulo ng bawang.
taktak mo lang ng konti, tanggal na yan. Parang walk with yan lang yan. Wala manood ka ng mga sa ano, sa mga chef, paano yung mga technique ng iba. Kaya ko kasi ng ano, sa bawang po kasi pag ako magluluto, gusto ko ganyan. Medyo maliit siya. Yan. Hindi po yung malaki. Dati po kasi pag ako nagluto, ng kabataan ko, pagpitpit ng bawang, diretso na yan. Oo, wala nang ano yan. Kasi apoy pa ang gamit nun. Apoy. Ano pa eh, mga kahoy pa ang gamit nun. Diretso na pa. Okay. Ayan, tapos tayo maghiwa ng kamatis, sibuyas, bawang. Ano kaya gagawin pa? Ano kaya kasunod? Ayun, kinuha na yung isda. Isda po yan, dalagang bukid. Sinalang yung kawali o frying pan. At syempre, pahitin lang ng konti. Pag alam mo nang medyo mainit na yung kawali, tsaka mo lalagay siya ng alam na po natin yan kung ano yung kasunod. Lalagyan natin na siya ng oil or mantika. Sa mga iba pong gumagamit ng mantika dyan, para lang po kayo kung gamit nyo, kung palm oil yan, o kung anong klaseng mantika yan, kung mamahalin yan, o use oil yan, use cooking oil na, ayan. Kami po normal lang po yung mantika ginagamit namin dyan, malibal lang po. Kailangan mo gumamit ng butter or margarine, diba? Pasusin ng konti, pasarap pa na. Checkin po natin yung mantika kung may na po siya, ha. Bisikin nyo lang po ng konting tubig. Ganyan, nilagay ko na yung dalagang bukid. Sigurado bang dalaga talaga to? Kahit tayo na maging dalaga ng dalagang bukid. So, yun. Bali, ano po yung dalagang bukid na yan? Bali, 5 piraso lang po yan. So, papakita ko lang po yan yung tatlong minuto. So, cut na po yun, diba? Minsan mahawang. Tapos na tayo ng folios. Tapos tayo matapos. Kaya naman niluto ko yung dalagang bukid. Siyempre, muli na tayo. Ang susunod niyan, siyempre, bibilingin yung dalagang bukid. Yun. Kumalaw na, alam na. Ano? Ang bibili ng dalagang bukid. Yun. Diba? Yun. Sa automatic. Yun. Sarap naman. Pero po kasi iba nagluto ng ano, ng sosyato na hindi nila sila paano. Pero po kasi kami, ako ba kapag ako nagluto ng sosyato, okay, nakababad ang ano, ang isda dun sa nilutong kamatis o binsang kamatis. Yun, nakamoy na ang sarap na talaga. Ito po lang sa klaro. Mas gusto ko to sa tilapia sa bangus. Kasi po talagang iba po yung excuse ko. Bulang sawa. Ayun, hinahon na ang pritong dalagang bukid. So, yan. Hindi siya lutong-luto, hindi siya sunog. So, tama lang po yung pagkaluto, di ba? Kasi po pag talaga binabantayan mo yung luto mo, hindi ka magkaroon ng wala ka dito. Yun, sinunod ko lang po yung ano dyan. I-prepare ko lang po yung mga talong dyan. Saka yung mga 1,000 pirasong okra, joke. 1 piraso lang po yan. Isa nga po pala yung mga talong na yan, hindi po namin binili yan. Kinuha lang po namin sa may harapan at meron po kami mga tanim ng mga gulay. Gaya po ng sili pang sinigang, talong, saka okra. Tapos ano pa yung isa yun, merong parang patani ba yun? Saka peanuts. So yun yung nakuha namin na ano, kinuha niya na ni lifestyle channel. Yung talang harvest siya. Sabi ko yung magluluto. Ayan, binabaltan na yung ano, tatanggalin yung tampok. Sabi sa Kapampangan, tampok. Pero sa totoo lang ko dati pag nagluto ko ng talong, hindi ko tinatanggal yan. Yung mismo ano lang talaga yan tinatanggal ko. Sa mga Ilocana rin kasi minsan kapag nagluto ng ganyan, hindi tinatanggal yung ano, diretso na tugasan lang. Yan yung ano,
isang 5 pirasong okra. Kabalik na sa 3. Hanggang siyempre taga natin yung pinaka ng tangkay nung okra. Parang sa talong din. Excuse me po. Ayun. Yun naman ang kutsito. Ayaw kasi gumamit ng ceramic. Mas maganda kung yung lagi mong ginagamit. Siyempre, sabi nga ng Kapampangan, aanap-anapin o hahanap-hanapin yung lagi mong ginagamit. Yun, maiting kawali. Saan natin yung kawali. Mali pala, mait na pala yung kalan. Saan natin yung kawali. Yan. Nilagyan ko na po ng mantika yan. Okay. Yung pinagpito mo ngayon natin tinanggal ko. Tapos sinaling ko na dyan. Painit natin ng konti yung yung mantika. So yan, habang pinapait natin yung mantika. Tapos nga lang po dyan na ingatlag po tayo sa paglagay ng tipid tayo. Kasi po yan, talagang tumagasok po yan. Kasi po parang pumuputok yan. So ingat lang po. Takpan nyo na lang po. Ayan, kagaya yan. Takpan natin. Para just in case na yung kanyang yun. Pabilis naman. Luto kagad. Ay, babalik na rin pa. Pero sakit na lang po yan. Pag naluto na sa kabila, kasi nakasakit yan konti na lang yan, babalik ka rin mga saglit. Siguro mga hindi pa abot ng yan, 2 minutes o 1 minute lang yan. Yun, ibinin natin yung talong. Hindi ko po biniyak kasi maliit lang, tama lang po yung laki ng talong. Sarap, makarami ako nyan hindi ko na pa yung na yan, yung okra hindi ko na biniling yan kasi kahit na hindi naman sobrang luto yung okra, okay naman. Pwede nga kainin ng hilaw yan. O diba? Maya luto na yan. Yun, pabilis naman ito agad. Hanguin na ang talong at saka maraming okra. Marami. Yun, hanguin na. Sarap ng talong, grabe. Tapos iano mo dun sa kamatis. Excuse me po. Ayan. Ano pa yung kasunod na? Napito na yung isda. Naipito na yung talong. Naipito na yung okra. O diba? Yun. Sarap. Hindi lang naman po magluto nito. Kaso nga lang medyo yung umahaba lang yung presyo. Kung ano yung mga kasama ng siyempre sabay-sabay mo na yung ipapares mo dun sa syasyadong kamatis. Sarap ito sa hapunan. Sarap. Ito parang tumatakam na. Okay. Ayan, shoutout nga pala sa bahaw na kanin. Sa tabi. Yun. Next. Ayan na. Bihis na siya. Yan po, hindi ko na po piniltan yung dyan. Yung binawasan ko lang po yung mantika dyan. So ayan, na po tayo. Magigisa na tayo ng bawang at sibuyas. Medyo lang natin ng konti yung bawang o brown natin. Diba? Para medyo mas malasa siya. Kasi kapag hindi mo pinabrown ng bawang, hilig po ako, hindi ko type kapag gusto ko yung bawang magbabrown siya. Yun. Yan, sinabay na yung sibuyas. Yung okra ba nasa bahay po? Parang wala Parang hindi nabanggit yung okra sa bahay po. Piga-piga ng konti yung sibuyas. Isa, susunod na yan yung kamatis na siguro. Yun, ito na. Kamatis nga, ayun. Yan, pag ako po nagluluto ng ganyan. Tawag nito, sarsyadong kamatis. Kukuloyin ko muna yan pagkatapos sinalo. Isa. So, lulubayan ko muna. Pag medyo mainit na sa kumulo, at
tsaka ko siya ano, yung parang didiin natin siya. Ano, mukha ko ng ano, sensi ba tawag dyan? Spatula. Tawag dyan. Tawag dyan, sensi. Yun, didiin mo lang siya. Huwag mo lang tubigan para mas madali siyang madiin. Kasi nakikita mo, kasi pag may tubig yan, hindi mo na madidiin. Lulutang na kasi siya. So habang hindi pa siya natutuyo, hindi mo lang idiin. Yun no, diba? Halos wala nang ano, halos ketchup na siya. Oo, diba? Yun. Pino na kaagad yung pagkano. O, diba? O, ayan ang itlog. Hindi ko na pinakitang binasa ko yung itlog. Baka sabihin nyo eh. Lagyan ko ng 2 itlog. Ay, nilagyan ko pa pala ng ano, black pepper na pino. Hindi na siya buo. 2 wisik lang, pwede na yun. Parang asin. Hindi ako naglagay ng bechin dyan. Meron akong nilagay dyan na special na ano, ingredients from Japan. Shoutout nga pala kay Miss Telma sa pasalubong niyang ano, pasalubong niyang, ang tawag doon, parang magic sarap siya, napakasarap. Kumpleto na siya, meron na siyang paminta, tsaka parang bechin, parang magic sarap. Ayan. Muli salamat kay kay Miss Telma sa yung pasalubong from Japan. Thank you so much. Ayan. Tsaka nga pala, happy birthday pala. Nag-birthday siya nung isang araw. Ayoko pag kinakabit ko yung itlog na yan. Talagang inaano ko yan, minimix ko para hindi magbubuo yung itlog at saka walang puti. Ayan, susunod, kinabit ko na yung ano dyan, nilagay ko na yung isda. Tinatong ko na. Ano na po tayo dyan, low heat na po tayo. Huwag tayong magpalakas ng apoy para hindi masunog yung ano natin. Kasi luto na po yung ano na yan, yung kamatis. Itlog na lang po yung pinakalulutuin dyan. So, ayan, kailangan po natin siyang takpan o ilubog sa kanyang sarsa. Hirapan nga ako dyan eh. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng pansandok. So, ayan na po yung ating ano, syasyadong kamatis na naluto na. At iserve na natin yan ng medyo mainit at napakasarap po niyan. Meron pa pong pamaris dyan ng iba eh. Pinapasa nilang tuyo. Yung iba po tuyo ang pinaparas dyan. Yung kasarap naman. Oh, yummy. Yan po kasi kapag ginanin mo siya, yung kanyang tinik, kasama na po yan na ano, lalambot din. Pero hindi po natin masasabi minsan yung tinik makakain natin. Siyempre, mahirap na baka matinik. Ayan na po yung syasyadong kamatis with dalagang bukid. O, diba? Sarap. Okay. Next tayo. Ayan na po yung ating mga freebies. Ito na yung talong, okra. Ayan, tinira ko yung 2 isda. Ayan na po yung syasyadong kamatis natin. Tara tayo kakain na. Maraming salamat sa panonood sa pagtambay. Subscribe po kayo, tsaka comment lang po kayo. Yan, DJ Min Mix Vlog po. Thank you so much. God bless.